Oh. Tapos ngayon ang pinupunto ni Senator Risa. Oh, etong mismo pong nangyayaring korupsyon dito na inilabas mismo ng ating mahal na Pangulong si PBBM. Okay? At itong impeachment na nilabas po ng mga laban sa tiwali. Kasi tapos na sila kay PBBM. May nangyari ba? Binigyan na ng tsansa ang mga DDS. Sila Mike Defensor, partido nila Mike Defensor, pinagbigyan na. Nakapaghain na sila ng impeachment sa ating mahal na Pangulo. Nung itinalakay ang impeachment ng ating mahal na Pangulo, may nagawa ba sila? May inilabas ba silang ebidensya? Anong sabi nila? Sa Kamara. Anong sabi ng mga nagsampa ng kaso ng impeachment complaint laban kay PBBM? Wala daw silang mailalapag na ebidensya. Ganun katatanga. Ganun kaka-estupido, tarantado, walang kwenta, abnormal, sintu-sinto. 'Di ba? Maghahain ka ng impeachment. Anong sabi ng ating mahal na Pangulo? Hayaan ko po, 'di ba? Hahayaan ko po ang proseso. Hahayaan ko po sila. Kung gusto nila akong impeachment, kain sila impeachment, tatanggapin ko po 'yan. Malinaw na malinaw. Na direktiban sinabi ng ating mahal na Pangulo yan sa kanyang mga interview. Sa kanyang press con. Sa kanyang speech. Sinabi niya yan. Matapang niyan sinabi yan. Pero nung nandiyan na yung impeachment ng ating mahal na Pangulo si PBBM, may nailatag ba yung mga kupal na yan? Na ebidensya? Anong sabi nila sa camera? Sa kamera? Anong sabi nila? Wala po. Anong ginawa? Binasura. Kasi bakit? Walang inilatag na ebidensya eh. Hinihingan sila ng ebidensya. Wala sila na ilatag. Ano yung kupalan? Kaya ngayong itong impeachment ni Sara Duterte, matibay na merong batayan, na merong ebidensya. Kagaya na lang nito sinasabi ni Senator Risa. Dito siya nagagamit ang opisina ninyo bilang refuge ng mga scoundrels. At worse, ayon sa abogadong ito, kumikita ang mga tao sa unit nyo at around 6 digits ang bayad sa abogado kasi madami daw ang applicants. Personally, I don't have any knowledge regarding what was divulged by that lawyer or attorney. But what we do within the department is really to just follow whatever it is provided for under our obligations, the refugee conventions, asylum, and pursuant also to our circular. Information I received from a lawyer who engages in the practice of applying for refugee status for clients. Sulat kang madramang kwento kung bakit nape-persecute. Hindi under oath, sasabihin lang namin, speaking against the Chinese government kuno. Around 6 digits ang bayad sa abogado kasi madami daw ang applicants. For their strategy, or should we say, they do what's best for their client. For their client. Pero kung ang cause ng doing what's best for their client ay exposing Filipinos to harm, hindi ba nakikita ng department na problema ito? Hindi ba nakikita ng unit nyo na problema ito? If that is true, then of course, it's really a problem. It's really an issue. Kasi basically, wala pa pong nagbago State Council de Jesus since the last hearing. So, happy pa rin yung mga puganteng ito. Ganun po ba yun? Tama. Tandaan po ninyo, yung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayong naalalang ipinakulong niya na corrupt? Sagot DDS. Baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Yun yung sinasabi natin. Wala. Wala. Literally, wala talaga. Sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. Correct. Sa katotohanan. Tama. Mga kababayan, perfect.
kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron pa lang ganitong klase ng sistema. Correct. Tandaan po ninyo dito sa, Hmm. tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. May mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron pa siyang naipakulong na corrupt noon nung panahon Oh, 'di ba? niya. Oh, malinaw na malinaw mga kababayan. Oh. Malinaw na malinaw, sinigunda ni Katunying, si Senator Risa Hontiveros. 'Di ba? Oh. May napakulong ba? Yung sinasabi niyo the greatest president of all time. Putang ina niyo, may napakulong ba? Real talk. May napakulong ba? Napakulong ba niya sila Michael Yang? Ngayon yung kaibigan, dahil nakapuslit si Michael Yang, yung kapatid ni Michael Yang hanggang ngayon nakakulong. Hanggang ngayon nakakulong yung kapatid ni Michael Yang. 'Di ba? Ano ni Michael Yang si Digong? Sige nga mga DDS, comment down below mga puki ng ina nyo. Comment down below. Kaano-ano or ano ni Digongyo, yung puki ng inang Michael Yang na drug lord na yan. Kaano-ano niya yan. Sige nga. Comment down below, 'di ba? Magagaling kayo, DDS. Mga DDS, magagaling kayo, 'di ba? Comment down below kaano-ano ni Digong yan. Sabihin nyo na rito, kahit kay Banat Bay, magtanong na kayo. Kahit sa pinakamatalinong vlogger nyo, magtanong na kayo. Kaano-ano ni Digong si Michael Yang. Sige nga. Comment na. Wala nang nagko-comment na DDS dyan. Kanina, active kayo. Kanina, active kayo. Kaano-ano ni Digong si Michael Yang? Ano? Oy, parang Marge, shoutout Digong si Michael Yang, puki ng ina nyo. Tinatanong ko kayo mga didiles, kanina ang ingay nyo sa baba. Ngayon pinagbibigyan ko kayo magsalita. Kaano-ano ng buwaka ng inang tatay nyo, yung puki ng inang si Michael Yang. Wala kayong may sagot ngayon. Ano? Yan tayo eh. Yan tayo eh. Tangina. Yan yung sinasabi ko. Puta, makikipagbirahan kayo sa akin, wala naman pala kayo. Tangina, sagot yan. Ayan, bot-bot mo. Ano yan? Anong klase yan? Anong klaseng sagot yan, mga DDS, mga DDLs, mga DD shit na mga puki ng ina nyo na wala kayong masabing matino? Ano yan? Anong klaseng sagot yan? Simpleng tanong lang tinatanong ko. Kaano-ano ni Digongyo, yan si Michael Yang na nakakulong ang kapatid niyan drug lord until now dito sa Pilipinas. Kaano-ano ni Digong yan? Hindi nyo masagot? Hindi nyo masagot? Ano mga DDS? Tangina, nasan talino nyo? Simpleng tanong lang yan. Financial advisor, tanga. Mga tanga. Financial advisor. Financial advisor yan ni Digong, bobo. Drug lord ang financial advisor ng tatay nyong sinto-sinto na nasa sa daik na tatay nyong karton na abo na iuuwi. Na gumagano na sa dahik. Tangina, simpleng tanong lang, hindi nyo pa masagot. Kaano-ano ni Digong si Michael Yang na may kapatid na drug lord na nakakulong ngayon dito sa Pilipinas? Na nahulihan ng milyon-milyon, bilyon-bilyon na nasabat sa Davao.
Kaano-ano ni Digong yan? Financial advisor, mga bobo. Ah, 'di ba? Hindi nyo alam? 'Di ba? Hindi nyo alam. Kasi nga bakit? Sarado mga utak nyo, mga tanga. Literal, real talk. Okay ng ina nyo, ang tatanga nyo. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Si Marcos, sir. Oh, bakit si PBBM? Oh, ano si PBBM? Sige, ilatag nyo. Ilatag nyo. Puki ng ina, ilatag nyo. Si Marcos sa kanyang administrasyon, 20 years. Ilatag nyo, ilatag nyo. Ano si PBBM? Oh. Oh, pakinggan nyo na lang si Attorney Claire. Oh. Oh. Yung mga binigyan ng pera. Diba? Maalma. Pero ang problema dito, dapat patunayan nyo talaga na totoo muna yung sinabi nyo. Connect. Kayo talaga yung munang tatanungin dyan. Correct. Credibility nyo yan. Hindi pwede i-issue yung credibility dito, mga clear. Pinapalabo lang ni Mike Defensor yung issue. Credibility talaga na nagbibintang. Diba? So, ibig sabihin, kahit sino na ituro dyan, ipapatawag nyo, kailangan mo na makita yung kredibilidad ng kwento nyo. Imbestigahan yung pagtutok kung sa mag-aabot ng pera, na mali-mali ng pera, yun ang tawag imbestigahan. Oh, correct. Dapat imbestigahan yung mali-maletang pera. Ang tanong, nakiki-cooperate ba? O, iimbestigahan naman, di ba, mga kababayan? Ang tanong, nakiki-cooperate ba yung 18? Putang ina, nagwala nga kayo sa NBI. Ayaw nyo nga pahinga ng statement 1 by 1 yung 18 ex-marines eh. O, paano maiimbestigahan yung puki ng inang sinasabi nyong mali-maleta na yan? Putang ina, kayo mismo hindi kayo makipag-cooperate sa NBI. Oh, di ba? Di ba mga kababayan, linaw na malinaw, no, na sa mga buwaka ng inang na to, etong mga tarantado minuminuto na ito, sabi nga ni Binoy, di ba, ng kanilang kaalyadong si Robin Popcorn Padilla, di ba? Oh, nasabi, tarantado sila minuminuto. Dahil bakit? Ayaw nilang makipag-cooperate. Etong dinala nilang witness, putang ina, kinukuha na ng NBI ng statement 1 by 1. Aba, ayaw pumalag si Topacio de Ulul. Oh. Kung hindi ba namang ulul, tarantado, sintu-sintu abnormal, dinala mo pang witness yan, puki ng ina, hindi mo pala pahihinga ng statement 1 by 1. Paano magiging yan? Paano magiging state witness yan? Di ba? Abnormal. Oh, ganyan ka abnormal ang mga follower ni Duterte. Oh. Okay, mga kita nyo na. Ang gusto dito, itong si Mike Defensor, wag imbestigahan yung mga di umano nagsiwalat. Oh, 'di ba? Dapat daw ang linaw, 'di ba? Ang linaw, wag daw imbestigahan yung mga nagsiwalat. Okay, paano mo malalaman reliable yung sinasabi nila? Kung hindi papasok yan sa investigasyon. Oh, si Senator Sonny Trillanes nga lumaban kay Digong. Anong ginawa ng Kamara? Inimbestigahan si Digong, inimbestigahan yung mga hawak niyang ebidensya kung legit or hindi legit. O anong ginawa ni Senator Sonny Trillanes before labang kay Digong? O, nagpa-imbestiga siya. O, hinayaan niya, no, na imbestigahan siya ng Kamara at ng NBI at ng Ombudsman dati kung tama ba or mayroong bang facts yung mga dala niyang ebidensya. O, kaya nga nando sa dahik si Digongyo Kung hindi facts yung hawak na ebidensya at hindi dumaan sa masusing investigasyon yung hawak na ebidensya ni Senator Sonny Trillanes, hindi sana nakakulong yung puki ng inang tatay nyo. Diba? Hindi sana naandoon sa dahik, diba, gumaganong ganon at dun na mamamatay. Diba? Hindi sana.
kung hindi totoo yung ebidensya at hindi reliable yung sinumite na ebidensya ni Trillanes sa kamera at doon sa dahik. Oh, di ba nga napikon si Digong? Gusto niyan sampalin? Oh, pumayag si si Trillanes. Oh, ano sabi ni Trillanes? Sige, basta pirmahan niya yung waiver. Oh, napikon si Digong, di ba? Hindi niya pinirmahan. Ang sabi niya, sabi niya, sasampalin niya sa harapan, pipirmahan niya. O pumayag si Trillanes, pinirmahan ba niya? Kupal. Ganun kayo kakupal. 'Di ba mga DDS? Ganun kayo kakupal. Kahit mga amo nyo, ganun kakupal, ganun katanga, ganun ka-abnormal, ganun kasinto-sinto. Kasi yung binibintangan, yung pinagbibintangan. Oh. Di ba? Ang daling magbintang mga clear, daling mag-name drop. Diba? Ang mga investigator, hindi naman yan magsisimula, doon sa pinagbibintangan mo, magsisimula yan sa kredibilidad ng taong nagbibintang. Tama. Kasi obligasyon mo na nagbibintang, obligasyon mo patunayan. Correct. Na may kredibilidad yung kwento mo. Correct. Ikaw nag-aakusa eh. Diba? Parang ganito yon, si Sunny Trillanes, mga kababayan, si former Senator Sunny Trillanes, siya ang nag-aakusa sa mga Duterte. Remember, mga kababayan, si Trillanes po ang nag-akusa sa mga Duterte na na corrupt official. Na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon piso ang pumapasok galing sa mga drug lord. At siya ang nagpatunay noon. Siya ang naglatag ng ebidensya at nagsumite ng ebidensya kaya nakakulong si Digongyo doon. 'Di ba? Malinaw na malinaw. Siya rin ang nag-akusa na merong nilabag sa international law against humanity si Digongyo. Pinatunayan niya yun. Oh. Bakit itong 18 caliber na sinasabi nyo? Etong 18, tangina, kahit ako makaharap nito mga to, pag ako nag-imbestiga rito, baka wala rin masagot tong mga to eh. Diba? Ganun kabobo tong mga to. Kasi nga bakit? Tanim eh. Binayaran lang eh. Oh. Hindi, turo lang kahit sino. Ito mga clear. Halimbawa lang. Taong grasa. Halimbawa lang taong grasa. Tapos, sinabi niya, yung mamang yun, nagturo siya. Hinakaw yung 5,000 pera ko sa wallet. Correct. Tama na? Kayo na investigador. Tama. Ano gagawin niyo? Iimbestigahin niyo ba agad yung tinuro niya? O itatanong mo muna doon sa nagbibintang na, okay, 5,000? Siyempre, anong klaseng wallet? Tama. Paano ka nagkaroon ng 5,000? Paano nawala? Paano siya yung dinukot? Tama. Paano siya yung pinagbibitahan mo? Nakita mo. Yung sinasabi ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, ang tawag po dyan, clarification. Okay, clarification. Kailangan i-clarify ng nag-aakusa, okay, kung paano siya nadukutan, anong itsura ng nandukot, ano yung nadukot sa kanya, pera ba yan, ganito ba yan, at saan galing yun, at kung ano ba yung niya, 'di ba, nasaan ba siya, 'di ba? Bago pumunta dun sa kasi ganito yun eh, nagpa-blatter ka. Tatanungin ka pag nagpa-blatter ka ba? Kasi po, papablatter po ako kasi sinapak ako. Sino sumapak? Sabihin na natin, kapitbahay ko po. Bakit ka sinapak? Ganon, di ba? Imbestigahan ka. Imbestigahan ka muna. Saan nangyari to? Ito po. Babato ka ng babato. Okay? Babato ka ng babato bago i-blatter yan. Ganon rin ang sistema pag nag-akusa ka. Lalo na ang inaakusahan mo, hindi birong tao. Mga malalaking tao yan. So, supposed to be, kailangan dumaan sa masusing
investigasyon niya. Ganon kasimple yun. Hmm. Pa siyang dumukot ng wallet mo. Anong itsura ng wallet mo? Hmm. Kung 5,000 yan, anong klase yan? Diba? Tig pa 500 ba yan? Tig to 20 pesos ba yan? Tig what? Diba? Hmm. Yun yung una. Titignan. Anong credibility mo sa kwento mo? Correct? At saka ipapatawag yung tao. Mm-mm. Eh, pwedeng tinuro lang yan. Diba? Gagawin ng respondent yung tao. Paano kung ang turo mo, turo-turo lang? Oh, correct. Diba? Nakakalimutan nila. Dapat, yung mga nagbintang, dapat, may credibility. Oh, trial lawyer to nagsasalita eh. Trial lawyer to. Na kinaiinggitan ng alagad ni Libagyan. Oo, ni Libayan. O, kinaiinggitan ni Libayan to. Yan. Hmm. Diba? Kasi kung di mo tatanungin at di masagutin yung mga issues ng Oh, mga reporter na binabato sa inyo, maliban lang doon sa mga reporter na parang talagang binayaran para magtanong ng leading questions, iba hmm. yun. Ibang klase yun. Ibang usapan yun. Oh, diba? Oh, malinaw na malinaw. Mismo ang mga 18 ex-Marines, oh, hindi pumayag si Topacio na imbestigahan. Oh, eto baka sabihin nyo na naman, fake news, okay ng ina nyo. Eto mga didilis na to, no? Kahit paliwanagan mo to talaga bobo. Pero ang importante rito, may nasisilaw. May nabubuksan tayong mata. Oh. Mismo si Topacio ang pumalag, mga kababayan. Mismo si Topacio ang pumalag. Hmm. Hmm. Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag kahapon ni Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng mga isinasagawang aksyon ng mga otoridad sa 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing? Ikaw rin. Di ba meron tayo sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Oh. Yan ang dahilan, mga kababayan, kung bakit wala napapanalong kaso to. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon walang naipanalong kaso tong animal na to. Source organization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maaras, maabala, magulo yung mga Marines? Ngunit sa pahayag ni Assistant Ombudsman Miko O, di ba? Isinasolba niya yung tinatawag na credibilidad ng 18 ex-Marines, mga kababayan. Malinaw na malinaw dito na merong tanim bala. Bala nilang 18 ex-Marines laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa stabilization na ginagawa nila, patuloy na stabilization na ginagawa nila. Diba? Kasi hindi na nila kaya ang ating mahal na Pangulo Sobrang bango na ng ating mahal na Pangulo sa sobrang daming nagawa at na-accomplish ng ating mahal na Pangulo. Oh. Kung hihingan nyo ako ng ebidensya, right away may ebidensya ako. Oh, di ba? Kayo, may ebidensya ba kayo na credible yung 18 ex-Marines? Di ba? Kasi Topacio nga tumatanggi, kayo pa na mga DDS. Oh. Si Topacio mismo tumatanggi na imbestigahan. Oh, na mag-under investigation yung 18 ex-Marines na itinanim nila. Oh. 'Di ba? Garantisado na Garantisado na may hocus-pocus. Mag-iisip tayo, garantisado na merong diyan. 'Di ba? Na merong hocus-pocus diyan, na merong nangyayaring
Linis pangalan. Di ba? Oh. Yun yung sinasabi natin. Oh. Di ba? Correct. Really stupid. Oh. Tuloy natin. Tinanong nito kung paano naging harassment ang pagbibigay nila ng oportunidad na ayusin ang isinumiting salaysay sa kanila. Correct. Kinwestiyon ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag kahapon ni Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng mga isinasagawang aksyon ng mga otoridad sa 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing? Ikaw rin. Eh, di ba meron tayo sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Oh, maras, maabala. Hindi. Kayo ang gumawa ng abala nyo. Sino ba gumawa ng abala nila rito? Di ba sila? Kaya nga sila lumantad eh. Handa sila magpaabala. Ganun yun. Poke ng ina naman oh. Tang ina nagtatarantaduan tayo rito. Topacio eh. Diba? Kaya no wonder wala ka na ipapanalong kaso eh. Dahil sa kapulpulan ng pag-iisip mo, ng utak mo. Diba? Kaya nasa ka nakakita mga kababayan, lumadlad ka through public. Nagsalita ka. Diba? Marami nakarinig. Oh, tapos gusto mo, yun lang yun. Hindi na i-undergo sa investigation yung kredibilidad ng mga pinadala nyo, ng mga inihain nyo. Tangina, gusto nyo, pabor pa rin sa inyo. Diba? Parang ganito yun eh. Siniraan, tinawag na bangag ni Digongyo, ang ating mahal na Pangulo, tapos gusto ng mga DDS pauwiin ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino? Si Digong. Ganun kayo ka-spoiled. Mga DDS, kailangan kayo talaga masusunod. Kailangan pukin ng ina kayo maano. Kayo yung darating sa punto na ano kayo. Kayo yung siga lang. Buha ka ng ina nyo, di ba? Hindi ganun na tumatakbo ang Pilipinas. Oh. Hindi ganun tumatakbo ang Pilipinas. Hindi kayo ang siga rito. Hindi kayo ang may karapatan sa Pilipinas. Hindi kayo ang magdidikta sa taong bayan. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Putang ina, ilan lang ba yung ano nyo? Ilan lang ba yung DDS nyo so far? Halos wala na kayo sa sa sinasabi nyo 31 million mga ungas. Diba? Wala na kayo ron. Wala na kayo sa bilang na yun. Umabot nga lang kayo ng 1 milyon eh. Diba? Tsamba nyo na yun. Tapos gusto nyo kayong magdidikta ng pace? Hindi ganun tumatakbo ang batas dito, mga kababayan. Hindi ko maintindihan to si Topacio, bakit ganun na lamang na parang gusto niya mangyari, ang Pilipinas ang susunod sa kanila. Ang batas ang susunod sa kanila, hindi sila ang susunod sa batas. Oh. Diba? Real talk, yun. Gusto nila sila masusunod dito sa Pilipinas. Kaya no wonder walang asenso nung panahon ni Digong. Dahil bakit? Putang ina, saan nakafocus? Saan nakafocus? Sa mahihirap na Pilipino. Oh. Yung mga drug lord na katabi niya, nasa tabi niya. Oh. Kaya nga hindi masagot ng mga DDS dito, sino si Michael Yang sa piling ni Digong? Ano ni Digong si Michael Yang? Oh. Walang nakasagot sa inyo ni isa DDS. Mga DDLs, walang poke ng inang nakasagot sa inyo ni isa. Oh.
na sino si Michael Yang na may kapatid na drug lord na nakakulong ngayon sa kulungan dito sa Pilipinas. Kaano-ano ni Digong Liampukin ang inang Michael Yang na yan? Kaano-ano niya yan? Hindi nyo masagot, di ba? Oh. May nagko-comment ba dyan? Wala. Walang makasagot. Di ba? Walang makasagot. Kung sino si Michael Yang sa piling ni Digong. Ang tanging nakakasagot lang sino? Ayan, mga may alam. Mga BBM supporter. Oh. Kasi nga bakit? Hindi nyo masabi right away sa harapan ko. Dito sa live streaming ko. Hindi nyo masabi na financial advisor ni Digongyo si Michael Yang. Ako na magsasabi sa inyo. Financial advisor ni Digongyo si Michael Yang. Oh. 'Di ba? Ganun kasimple 'yun. Oh. Hindi nyo kaya yung argumento dito. Kahit sa personal, hindi nyo kaya mga DDS. Hindi nyo kaya. Kami mga vlogger, hindi nyo kami kaya. Real talk lang. Hindi nyo kami kaya sa diskusyonan. Real talk lang. Diskusyon ba yan nilalatag nyo dyan? Hindi diskusyon yan. Kabobohan yan. Okay? So hanggang dito na lang, nakaisang oras na tayo mga kababayan. Okay? Maraming salamat po sa mga bobong DDS na hindi masagot ang ating pangkaraniwang tanong. Pangkaraniwan lang ha. Oh, parang si Sara Duterte, ang BP nila, pangkaraniwan hindi masagot. Pangkaraniwan na tanong, mali ang sagot. So, dito na lang po ang ating live at maraming salamat once again. Magsama-sama tayo muli bukas at sa mga susunod na araw. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Maraming salamat at God bless everyone. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Puwera lamang sa mga traidor sa Pilipinas kagaya ni Marco Beta. Maraming salamat at God bless everyone. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of